Hello, thank you po. Good morning everyone. Good morning. Okay po. So, good morning Lord sa araw na ito. Good morning po sa mga brothers and sisters natin in Christ. Teka lang, hulog. So, kung meron po yung katabi, no, na kapatid natin sa pananampalataya, pwede pong ngitian nyo nga sila. Pangiti nga po. Okay. Magandang umaga po, Lord. Magandang pong umaga ulit sa bawat isa, no? So, as we start po siguro this morning, no, I just want to thank the Lord kasi grabe po, kung dumating kanina, ang ganda po ng question ni Pastor Boy sa devotion po namin na napaisip din po ang grupo ko. Napa-search na po kami sa Google kung ano yung sagot. Kasi ano daw po yung mga spiritual sacrifices. No? So, again, ang dami na pong nangyari. Ang dami pong mga tanong na nais naming mahanapan ng sagot. Pero nilid tayo ng Panginoong Diyos lahat-lahat na tayo pong lahat ay mga priest or tagapaghanda para sa ating Panginoong Diyos. Amen. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Tingnan nyo nga po kung mukha silang pare or priest. Or sa ibang salin doon, saint ang tawag, saints. Di ba po? Ay, hindi ko tatanggapin yan. Ito, nung katabi ko, mukha itong pare. Opo, ang definition ng pare ay hindi po nakabase sa definition nyo. Ang definition na sinabi ng Diyos ay nakabase sa internal. Okay? Ibig sabihin po, sinabi ng Lord na ikaw ang magpe-prepare ng mga spiritual sacrifices, alam na po ng bawat isa na nakaniig niya ang Panginoong Diyos kung paano po talaga humarap sa Kanya. Therefore, sinabi ng Lord noon na ikaw sa Peter, okay, na tayo pong lahat bilang anak at parte ng pamilya ng Panginoong Diyos ay magiging mga saints and even yung, sabi nga, priest by that time. Amen. Tanggap niyo po ba yun? Pataas nga po na kamay na tanggap, sila ba tinatawag na pare ng Panginoong Diyos? Hindi po lahat, hindi po kayo sure. Okay po, maganda po, malaman po nating lahat yun. No? Hindi po tayo perfect. Yes, that's true. Pero dahil po sa kabutihan, habag ng Panginoong Diyos, kaya po tayo lahat nakakatayo sa Kanyang harapan. And that is clear. Kaya nga, balik po ako eh. Ang definition ng perfect ay mga galing lamang sa Panginoong Diyos. For people are limited, people are broken, tayo pong lahat yon. At dahil lang po lang sa habag at Panginoong lahat tayo ay makaikapatan na lumapit at magpuri po sa Kanya. Amen. Okay, tuloy po tayo, no? So, hindi ko na kayo patatagalin. Tayo po tayong lahat. Pwede po mag-jump tayo sa acting third slide. Babasahin po natin ang text natin for this morning. Okay? Kukunin po natin ang text natin sa 1 Samuel 18, 1-4. Uy, ang dami kong mic. Hello? Okay lang. Sige po. Okay, samahan niyo ako. Ito po ang sabi sa 1 Samuel 18, 1-4. As soon as he has finished speaking to Saul, the soul of Jonathan was knit to the soul of David. And Jonathan loved him as his own soul. And Saul took him that day and would not let him return to his father's house. 3, then Jonathan made a covenant with David because he loved him as his own soul. Verse 4, and Jonathan stripped himself of the robe that was on him and gave it to David and his armor and even his sword and even his bow and his belt. Let's pray. Father, maraming salamat, Lord God, this morning. Thank you for once again reminding us, Lord God, of who we are in front of you. And salamat, Panginoon, ngayong umagang ito, Lord God, nakita namin ulit kung gaano kayo ka-magnificent and we are in awe, Panginoon, sa inyong kabutihan. And right now, Father God, sa lahat ng aming ibibigay sa inyo, Panginoon, dalangin ko po, Panginoon, na ihanda niyo po ang aming mga pusong basag, ang aming mga tenga at isip, walang ibang titignan, kundi kayo lamang at wala ng iba. Gamitin niyo ako, Panginoon, paging daluyan ng inyong salita. Ito po ang aming gagawin, wala na pong iba, sa matamis na pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan mo natin, Lord. Okay. So, tuloy ko lang po, no? Kung sa nabasa niyo po yan kanina, ang event po na nangyari dito sa verse 18, ay ito po'y kapapatay lang ni David kay Saul. So, nakita niyo naman po yung, alam niyo naman po actually yung kwento
nung kay David, ni David, nakapapatay lang ni David kay Goliath. Okay? Tapos nangyari po yung verse 18 na binasa natin. Okay? So anong meron, no? Ano bang meron? Ba't ko po sinabi kanina? Kasi kanina na-intrigue ako sa doon sa question sa devotion na ano ba yung mga spiritual na sacrifices natin? No? Paano ma-attain ang spiritual sacrifices kung ikaw ay hindi attached muna sa Panginoong Diyos? Yan yung una kong pumasok sa isip ko kanina. Pero, nung binanggit ng ating Panginoong Diyos yung lahat ng yon, bigla ako napaisip, no? You can actually have yun nga ang spiritual sacrifices na pleasing sa Panginoong Diyos pag na-achieve mo na yung mga nire-require ng Panginoong Diyos sa bawat isa. So, bigla rin ako napaisip, no? Kasi, again, no? Tapos, yung kanta rin kanina, kasi habang nag-run through, no, wala akong intro, so siningit ko na lang to. Habang umiikot sa isip ko yung devotion kanina, at sinagot naman yun ng verse, kasama dun sa song, kung ano yung pwede kong ialay sa Panginoong Diyos. Napansin niyo po ba? Anong sabi kanina na pwede mong ialay sa Panginoong Diyos? Pusong basag. Okay? Though, pagdininan ko itong mabuti, it is a physical. No? Pero kasi hindi spiritual. Pero, as I sing that song, naisip ko bigla yung limitations ko. Sana din po, if ever man you're praising God, kitang-kita po dito sa dalawang sequence na ito, kung gaano ka-perfect ang Lord, kung gaano tayo ka-incomplete, at mangyayari lang po yung dalawang yon if you are with God. Amen. Clear po yan na masasatisfy lang po yung lahat ng iyon kapag tayo pong lahat ay humingi ng tawad, lumuhod sa Panginoong Diyos, in-accept si Jesus Christ, and everything will follow through. Pero right now, it will not make sense po sa inyo. Okay? Sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng kapighatian, sa gitna ng gulo, bakit kaya pa rin po nating lahat na magpuri sa Panginoong Diyos? Kasi nga po, nasatisfy na yung need na merong Diyos tayong lalapitan at sasambahin. Then therefore, we can bring all that sacrifices and praise sa Panginoong Diyos. Actually, natutuwa ako, no? Si Pastor Ronel yata yun. Sabi niya kanina, tsaka si Kuya Jerry, no? Nag-search sa Google. Ano ba yung sacrifice? Ano ba yung spiritual sacrifices? No? And one thing nilabas po doon sa search namin ay yung mga praises and worship. No? So again, kaya nga po babalik po ako, natutuwa lang ako, naisipan na palagi, at nakikausap ko rin si Kuya Glenn kanina sa may CR, nagtatanungan din po kami, no? Magandang balik-balikan natin as we study the Word of God. No? Now, anong connect nun sa sasabihin po natin ngayon? Actually, bigla po rin ako napaisip. No? Kasi ang topic natin for this morning ay covenantal bond. Paulit nga po, ano po ang ating title ngayon? Ito po ay covenantal bond. So, sa binasa po natin diyang verse, sa 1 Samuel 18, ito po ay si Jonathan Mulieda. Di po, si Jonathan, Prince Jonathan, at si David. Okay, and how it was related to every one of us, mamaya po, let's see na lang, okay? So, pag sinabi pong covenant, ano pong una nyo naaalala? Covenant, saan nyo ito madalas napapakinggan? Kapag hindi kayo taga-church, saan po yan yung unang naririnig? Madalas po sa kasal. Okay? Pag ibig sabihin, you are gonna be joining in dalawang buo na nagsama, sila po ay may covenant sa harap ng ating Panginoong Diyos. Tama? So bukod doon, meron pa kayong maalala kung saan ginagamit ang covenant? Kung kayo po ay taga-church, o kayo po ay sumusunod sa Panginoong Diyos, o kayo po ay nagbabasa ng kanyang salita, madalas nyo pong maririnig ang covenantal bond. Or sa ibang sali, no, sa ibang pwedeng translation, covenantal relationship. Or ano ba bang pwede mong ilagay dyan? Okay? Basta ang keyword po natin dyan, covenant. No? Ano ba yung covenant muna? Okay? Sa next slide po natin, ang covenant would be this one. As simple as this one. A covenant is a promise between two or more parties to perform certain action. Okay? So, alam niyo po ba yung covenant is a concept na sobrang significant even in ancient times. Okay? So, ibig sabihin, bago pa po ang lahat lang ito, yung definition in terms sa panahon natin ngayon, sa unang panahon pa, okay, yung covenant sa scripture ay sobrang mahalaga. In fact, kung titignan niyo po mabuti, ang covenant,
or sabi nga po ng ating Panginoong Diyos, sinasabi ito madalas bilang testament, okay? It's really another word for covenant, okay? So, pag sinabing covenant is another word for testament. And alam nyo po, nahati ito sa dalawa. Familiar, okay po? So, merong Old Testament tsaka New Testament. OT tsaka NT. Diyan po nahati yung dalawa. Sa ancient times, covenant was made between two equal parties or between a king or a subject or kanyang mga nasasakupan. The king would promise, okay, the king would promise protection sa kanyang mga nasasakupan at in return, yung kanyang mga nasasakupan will pledge their loyalty sa hari. So nung unang panahon pa pala, ang covenant ay madalas na ginagamit na sa panahon pa lang ng ating Panginoong Jesus. Okay? At sa panahon natin ngayon, kapag ito'y nakalipat na sa ating binabasa right now, this is called OT and NT. Or pwede nyo nang sabihin Old Covenant and New Covenant. Okay, malinaw? So at least lang po, makita lang po natin. Kasi normally sa mga nagbabasa po ng mga Old Testament, ang tingin po nila sa OT or Old Covenant is a history of Israel. Kasi majority ng kwento ng Old Testament ay iikot po doon sa mga pangako, sa lakbayin, sa mga hari, at sa mga madaming bagay pa sa Israel at sa mga nasasakupan nito. Okay? Pero it's more than a history for Israel. Alam niyo po ba na it's really about a history of the covenant in which ni-reveal ng ating Panginoong Diyos little by little ang kanyang plano, ang kanyang character, ang kanyang puso, at ang kanyang purpose sa mankind. So ibig sabihin, kaya po maganda ma-unravel or at least mabasa ng bawat isa ang Bible. Kasi if ever you want to know really ang ating Panginoong Diyos, wala pong ibang other way kung saan nagpahayag na ang Diyos na kanyang sarili, kundi po sa salita ng Panginoong Diyos. At ang una po dito ay yung sinasabi po nga natin na old or new or yung covenant itself. Okay? So, ang dami po nangyari. Kaya nakaka-excite po magbasa ng salita ng Panginoong Diyos. Amen! Amen! Masaya magbasa, alamin ang salita ng Panginoong Diyos. Amen! Nakataas po ang aking paa. Ay, amen! Amen! Kahit kailan hindi naging corny ang pagbabasa ng salita ng Panginoong Diyos. Amen! Kahit kailan hindi naging corny ang manalangin, umiyak sa Panginoong Diyos. Amen. Alam niyo po ba kung gaano kaganda ang mga revelation ng ating Panginoon nung unang pa lang and even sa panahon natin ngayon. Sa panahon kasi natin ngayon, pwede na lang i-take na lang yung NT or New Testament or New Covenant. Pero little by little sa OT, sobrang ganda. No? Kung paano pinahayag ng Diyos ang kanyang sarili, una sa kanyang bayang pinili hanggang papunta sa atin ngayon. So, major covenant. Oh? So, ibig sabihin, yung mga major na nangyari sa OT, alam niyo po ba kung ano? So, ibig sabihin, kung matagal na kayo sa church, alam ko po, alam niyo na ito. At sa mga nagbabasa, definitely you will know it. Kapag hindi pa, magbibigay ako ng mga certain topics, mga major covenant ng Panginoong Diyos sa Old Testament na ginawa dahan-dahan at pinahayag po ng ating Panginoong Diyos. Wala pa po nito si Jesus. Old Testament, no? So the major covenant in the Old Testament which God promised to do something. Ano po yung covenant? It is again, a promise to do something with another person. At dito sa Old Testament, OT, ang dami pong promise ng Panginoong Diyos sa kanyang bayang pinili. Alright, ano yung una? So, tandaan niyo po ba yung the Great Flood? Familiar? The Great Flood. When God made a covenant with Dizon? Hindi po. Kay Noah. Meron po tayong Great Flood. Okay po, yung pag malakas ang ulan. Pero dito sa Old Testament, okay, ang unang covenant po na ginawa ng Panginoong Diyos, after the flood, God made a covenant with Noah that He would what? He would never again destroy the world by flood.
Malinaw yan. Okay po, nung nagkaroon po ng malakihang pagbaha, hindi lang po yan Pilipinas. Ito po ay buong mundo. Aram ko po nararanasan natin yung flood. Pero feeling ko Pilipinas lang yon. Tama po ba? Hindi ba? Hindi pala. Pero lahat. Pero yung nangyari kay Noah, yun po ay buong mundo. Alright? Pero ang covenant ng Panginoon kay Noah, kahit kailan Noah, hindi ko na lulunurin ang mundo. It is the first covenant ng Panginoon Diyos sa Old Testament. Pangalawa, okay? God made a covenant with Abraham. Okay? Ano pong pangako ng Panginoong Diyos kay Abraham? Which He promised. Sabi niya, I will make you into a great nation, and I will bless you, and this covenant was reiterated in Genesis 15 and 17. This was also a unconditional covenant. Pangako po ng Panginoong Diyos to kay Abraham. O dalawa na. Okay? Una kay Noah, pangalawa kay Abraham. Pangatlo, sa pinaka-major event sa OT. Okay? God made a covenant with sa kanyang bayang pinili, which is Israel. God made a covenant with Israel regarding their use of the promised land. Pinangako ng Panginoong Diyos sa kanila ang lupang pangako, which is also be seen in Exodus 19 to 24. Diba? Ang ganda oh. Puro itong mga pangako ng Panginoon Diyos. At yung pang-apat. Okay, so ito na yung apat sa mga major na nangyari na pangako at covenant ng Panginoong Diyos na binasa din po natin kanina. God made a covenant with David. Ano po sabi ng Panginoong Diyos? That He would sit on His throne forever. 2 Samuel po yan 7. This was a unconditional covenant, although, okay po, yung length ng mga Davidic kings or ruler by the time ay nakadepende sa kanilang obedience sa Panginoong Diyos. Familiar? Alam niyo po ba, kapag ang isang tao, isang hari, sa panahon nila, ay naging tapat sa Panginoong Diyos, in-extend niya po yung kanilang pag-rule, lalo na sa bayan po ng ating Panginoon Diyos. Pero if ever, ang dami po dyan na, si Rehoboam, mga ganyan, okay, nalilenten po yung kanilang rule kasi nga po yung disobedience nila sa Panginoong Diyos. So madami pong ganong case. Pero again, tumupad po ang Panginoong Diyos under dun sa Davidic rule na sinabi ng ating Panginoong Diyos. Though it's limited lang sa kanilang obedience. Kung sino man tatayo doon. Okay, so may apat po ako. Ano po yung una? Sino po yung una? Yung una po ay sino? Pangalawa? Pangatlo? Pangapat? Si David. Amen. Okay po. At nakikinig po ang lahat. Nakakatuwa. Now, ito po yung isa sa pinakamaganda dito. Tumalon po tayo ngayon sa New Testament. Okay? Kasi dito, si Lord nangako doon sa mga tao. Pero ano pong nangyari? Patuloy. Patuloy po sila. Di pala tayo. Sila muna, bayan ng Israel, nagdi-disobey sa Panginoong Diyos. Pero God has always been faithful sa kanila. Okay? Imagine mo, merong Old Testament, tapos may New Testament. Old Covenant, tsaka New Covenant. Okay? So, in Jeremiah 31, at dito po matatapos yun, at dito po mag-unang ipapakita ang New Covenant ng ating Panginoong Diyos. Okay? God promised a New Covenant sa Israel. Okay? Israel repeatedly, ano sabi ito? Violated the terms of all the previous covenant. Saan po kayo nakita? Yung 10 utos, nakomit po ba nilang lahat? Hindi po. Okay? Pero but God promised, itong nangyari na second covenant or new covenant, kasi ang typical na tanong, anong pinagkaiba ng old sa new? Diba? So ano ngayon? Ito sabi ng Panginoong Diyos, okay. So bakit pa may kailangan ng new? Dahil po sa patuloy na disobedience ng mga tao by that time, si Lord po na ang nag-adjust for every one of us. 10 commandment. Pero akala nyo lang po siya pinaikse, akala nyo lang po pinadali, pero same lang din po sila ng mga concept. Pero dito sa New Covenant, ay may bumaba po sa langit para sa ating pong lahat. Sino po yun? At yun po ay walang iba kundi yung nakapako po dito. Si Jesus. Okay? So, kasi nga po, babalik ako, no? So, dahil matigas ang tao, dahil sila ay nagdi-disobey, at nakita nila na kahit anong flood, kahit anong pestilence, kahit anong slavery, hindi pa rin sumunod ang tao. Now, ang Lord nagbigay ng New Covenant to every one of us.
pagkatapos po ng Jeremiah 31, and he promised na yung darating, okay, will be different because they will be coming a Christ at yung indwelling and empowering presence ng Holy Spirit that gives the people, tayong lahat, a desire to obey Him. Hindi po talaga kaya natin ng tayo lang. And if everyone will contest with this one, trust me, we will fail. Walang palya po nun. Okay? At sa New Covenant po, pinadala ng Lord ang ating Panginoong Jesus. And for everyone who will accept God, have a relationship with Jesus Christ, and infilled ng Holy Spirit, follow His Word, okay? Follow lahat ng statutes and command ng ating Panginoong Diyos, andun po palagi yung desire. Okay? To offer lahat ng to sa ating Panginoong Diyos. Therefore, yung sinabi ng Panginoong Diyos doon sa NT, which is the New Covenant, ay natupad. Okay, pero ngayon, again, balik po ako, no? Hindi lahat ay ganito, kaya po patuloy tayo nagpapaalala sa bawat isa. Okay? Pero ang surprise lang po sa New Covenant, okay? Or sa New Testament, noong naalala to ng lahat, kasi ito ay pangako, di ba? Sa bayang pangako. Ang pinaka-surprise sa kanila, sa some ng mga Israelites, ay kasama po ang mga Gentiles. Malinaw? Yung unang covenant, yun po ay solely para sa mga Israelites lamang. Pagkatapos po ng New Covenant, pangako ng Lord, dumating si Jesus Christ, bigla po tayong nakasama. Amen! Palakpakan po ang Lord doon. Malinaw? So tayo po yung mga Gentiles na yon at kasama na po tayo doon. At that is the surprise or yung twist around po ng NT. Okay? Na tayo pong lahat, mga hentil, ay kasama sa covenant, sa bagong covenant ng ating Panginoong Diyos. Okay? The concept of covenant has been lost sa modern society. Sa panahon po natin ngayon, alam niyo po ba ang covenant halos pawala na? Meron po diyang annulment. Okay? Nagbe-break po ng mga contract or even tayo po pare-parehas, hindi po tayo makatupad. Mayroong mga, ang dami na po. So, kita niyo naman po kung anong mga naka-flash sa screen natin sa TVs, sa mga balita. Okay? Pero alam niyo po ba, kahit ganito na yung sitwasyon, kahit na po, ang dami na po mga gantong pangyayari, I encourage everyone to be on God because sabi nga po sa next slide po natin, tama po, next slide po ba yan? Okay. God. Pabasa nga po ko. 1, 2, 3, go. Amen. Naniniwala po ba kayo dyan? God will never be unfaithful to His covenant promises. Tanong, si Lord po ba ay nag-break na ng pangako po sa inyo? Never. Okay? Alam ko, lahat tayo in a rush. Pag nag-pray, gusto agad may sagot. May certain na gusto, minsan sumasagot ang Lord, minsan wait, okay? At palagi ang gusto niya, yung better para po sa inyo. Pero again and again, i-highlight ko lang po ito, na ang Lord kahit kailan, hindi magiging unfaithful or i-break ang kanyang mga covenant or promises po sa bawat isa sa akin. That never happened. Okay, so dahil na-establish ko na po yan, yung Old Testament, yung Covenant, so alam niyo na po yun, yung dalawang yon at yung highlight po nung NT. Tadyan po tayo sa binasa natin kanina. Ito po, sa next po nating slide, ito po yung binasa natin kanina. Yan. Sino po yan? Yan po ay si Prince Jonathan. Sino po si Prince Jonathan? Siya po yung eldest son ni Saul. Siya din po dapat, okay, yung rightful heir ng Israel throne by that time. Kasi siya po yung panganay. At one of the things na mas kilala siya, siya po ang close or bestie, best friend ni David. Tapos ito pa yung nakakatuwang part, ito po ay isa sa mga parang clue by that time, no? Ang name po ni Jonathan, ang literally mean nun ay si Yahweh has given the clue to the complicated relationship among these three men. Okay? Yung pangalan ni Jonathan mismo is another term for Yahweh has given. So, ibig sabihin, one of the portrayal po ni Jonathan sa kwento or sa Bible, siya po ay isang brave and honorable military leader, loyal son to King Saul. Saul tuloy, Saul. Sorry.
Saul, no? So, ayan siya. So, ibig sabihin, establish ko muna to bago tayo mag-move. Si Prince Jonathan ay oldest son. Ibig sabihin, pag ikaw panganay, you are rightfully heir sa throne. Pangalawa, siya po ay loyal sa kanyang tatay. Okay? Pangatlo, siya po ay best friend ni David. At yung literal mean ng kanyang pangalan ay Yahweh has given. So dito pa lang po, pag na-establish na po natin to, makikita po natin na hindi lang po siya basta lang oldest. Siya din po ay brave and honorable by that time. Ibig sabihin ng potential na possibly pwede mo makita sa susunod na hari na kay Jonathan na. He had the potential to become one of Israel's greatest king. But, instead, Jonathan, mas nakilala po siya sa binasa po natin and even sa Bible bilang deep relationship or friendship with David. Pansin niyo po ba yun? Nagbasa po ng 1 Samuel and 2 Samuel, mas nakilala si Jonathan bilang best friend po ni David rather than a rightful heir doon sa throne po ni Saul by that time. Okay? So, meron bang, anong tawag ito? So, meron bang purpose ang Lord kung bakit mas nakilala si Jonathan as this one rather than this one? Okay? So, balik lang po ako ng konti, no? Saan ba una talaga nag-meet muna si Jonathan? Mulyeda, okay? Si Jonathan at si David. Saan sila unang nag-meet? Kasama po yan ng verse 18, okay? Nung napiyatay po ni David si Goliath, at lumapit tinawag siya ni Abner papunta kay Haring Saul, andun na din po ang kanyang anak na si Jonathan. At nung nakita po nila yung isa't isa, nagkaroon po sila agad ng immediate na bond. So para po ganyan yan. Pag meron kayo nakita hindi, first time mo na-meet, tapos nagkaroon kayo ng same vibe, anong una nyo po nararamdaman? Di ba grabe po yung friendship? Tama? Pero pag dumating dyan, sobrang yabang, ano ba tawag dyan? Ang angas. Ano pong unang reaction nyo? Pero ito, nung nag-meet si David tsaka si Jonathan, ito po ang unang na-build sa kanya. This kind of relationship. Okay? Grabe yung bond nila agad by that time. So, sabi pa nga po sa binasa natin, for Jonathan loved David and made a solemn pact sa kanya. Alright? So, si Jonathan pala, sinilid niya yung pact by taking off his robe and giving it to David together with his tunic, sword, bow, and yung belt. Alright? So grabe po pala talaga ang kanilang bonding. So imagine mo that time, no? The bond, ito po yung next slide natin, ayan yung nandyan, no? A bond between them is a translation of a phrase in original Hebrew that means their lives were being tied together. Sila po yung pwede niyong gawing best example kung paano ba dapat ang isang besties sa isang relationship. Alam mo, last week sabi ni Jan, Pastor Jan, Balolot, yung relationship goals. At one of the model na pwede niyong tignan sa mga bestie or pwede mong tawagin brotherly love ay ito pong kwento ni Jonathan at ni David. Okay, sabi dito sa 1 Samuel 18 verse 1, after David had finished talking with Saul, he met Jonathan, okay, the king's son. There was an immediate bond. Ito yung sinabi ko agad sa inyo kanina. Bond between them. For Jonathan loved David. Okay? So Jonathan seems divinely understand that God has not designed or destined him to be Israel's next king. But instead, he had chosen him to facilitate David in his God-ordained ascent to the throne. Malinaw na po sa unang-una pa lang. Okay? Para kay Jonathan na siya mismo ay hindi magiging hari or magsasucess doon sa throne, pero gagamitin siya ng ating Panginoong Diyos para i-prepare yung throne para kay David. Okay? When he gave his royal robe, ito po yung highlight din dyan sa conversation nila yan. When he gave his royal robe, tunic, and weapon to David, sa next slide po natin, Jonathan symbolically passed his kingly mantle to David. So alam na po by that time ni Jonathan ang nais po ng ating Panginoong Diyos.
Hindi niya po pinilit yung kanyang posisyon, even though he is qualified. Pero sinunod niya po ang nais po ng ating Panginoong Diyos. Okay? So Jonathan sealed that pact by taking off yung kanyang robe and giving it to David together with his tunic, sword, bow, belt, para po sa ating kapatid na si David. Yung bond between them, sabi nga po kanina, yun nga po yung translation, that their lives are tied or knitted together. Alright? So, after ng lahat ng po yan, after ng ibinigay po ni Prince Jonathan, yung kanyang, paano ba to? Yung kanyang kingly mantle, na dapat siya magiging heir. Ano po nangyari dun sa kwento? So, saglit lang po yung phrase na yan, no? Na nakita sila, naging mag-bestie sila, binigay po ni Jonathan yung tunic and sword and bow sa kanya. Sa other side of the story, si King Saul po ay mas lalong na-consume ng jealousy and resentment towards David. The people's love for David, narinig niyo po yan, di ba? Sabi po ni Pastor Boy nung mga previous na mga teaching medyo matagal na kung si Saul ay nakapatay ng 1,000, si David nakapatay ng 10,000. Naging kanta po yan. Okay? Dahil sa pagmamahal ng tao kay David, mas na-filled ng anger and jealousy si Saul. Nagbigay ng intense fear lalo sa kanya in losing his kingdom. Several times, Saul plotted na patayin siya. Pero on the other hand, okay, in many of these occasions, si Jonathan, na bestie niya, alright, nagre-reconcile, tinatry niyang i-reconcile yung dalawang taong ito. Interceding for David and speaking well of him to his father. So imagine niyo po, merong ganyan sanang tao sa buhay natin. No? Na loyal siya sa kanyang tatay, pero devoted din siya, unswerving kanyang loyalty din sa kanyang best friend. So throughout that ongoing chaos po ng dalawa, si David tsaka si Saul, Jonathan stayed loyal to his father and unswerving in devotion sa ating kapatid po na si David. So, pag tinuloy niyo po lang yung mabuti, no? So, anong relate niyan sa atin? Ano gusto ko sabihin ngayon? Sa covenant relationship po, or covenantal bond na meron tayo. So, tingnan niyo po mabuti kung paano na-establish po itong bond nilang dalawa sa gitna po ng chaos na kinakaharap po ni Saul and ni David. Sa gitna po nila, may anak sa gitna, okay? Sa gitna ng kanilang relasyon, merong Jonathan palagi, na palagi nag-i-intercede sa kanila. Tapos bigla ako napaisip din, no? Kahapon, matagal na po natin, kasama po natin dito, sa pinagpalit din po ni Pastor, meron po tayong kapatid ngayon na nasa ospital ngayon. Sobrang sudden yung nangyari sa kanya. And imagine the bill running to 100 plus thousand and wala pang 24 hours having the operations and all. Tapos given na sila din po ay hindi challenging sana din ng finances. Diba? Meron sa kanila, meron po silang kapatid sa pananampalataya na tumulong po sa kanila. Amen. Tama? Amen? Meron may nagrally ng prayer, may tumulong financially for them to be comforted by the Lord through our lives. Ano papaisip ako bigla, ano? Minsan ang Jonathan hindi isang tao lang. Okay? Minsan ang Jonathan ay isang buong church. Amen. At mararamdaman po yan kapag kayo pong lahat ay naniniwala na kaya ng Lord ang mga bagay na imposible. At gagamitin pong lahat ng tayo. Sa gitna ng chaos ng family iyon, nakahanap sila ng kapahingahan at kapayapaan sa tulong po ng mga buhay na tapat na nalilingkod sa Panginoong Diyos. Bigla ako napaisip dun bigla. Okay? By this time, siguro si Jonathan ay anak ni Saul. Pero by this time, pag kayo naman po ang nasa sitwasyon na kayo ay hirap na hirap sa buhay, pwedeng life and death yung situation, meron pong palagi ipapadala ang Diyos na Jonathan sa buhay po natin para tulungan kayo ma-realize na you are destined for so much more. Kaya ang kaaway, double time palagi sa buhay nyo. Ito'y palagi po namin sinasabi sa buhay ng lahat ng Kristiyano, even sa amin po,
na kapag pinili nyo ang Lord, ang kaaway, double time na ulit para kunin ka. Kung kailan ka nag-commit sa Panginoong Diyos, doon madaming problema, doon madaming mga challenges, doon palaging tinetest ang ating mga identity sa Panginoong Diyos, parang ginawa kay Jesus. Pero ang isa lang ang nag-hold sa ating lahat, kasama po yung isang example na ginawa ng ating Panginoong Jesus, na kahit siya po ay tinempt ng kaaway, hindi po kahit kailan nagalaw yung identity bilang Son of God ni Jesus by that time. And even sa ating pong lahat right now. Okay? If you are grounded at if we really accept and encounter the Lord Jesus Christ, alam niyo na pong nating lahat, ang identity natin sa ating Panginoong Diyos. Amen. Maliw na po yun sa ating lahat ngayon. Now, kahit may dumating na storm, kahit tumaas yung gas, kahit minsan ang hirap mahalin ng boss, kahit minsan ang daming kagulo sa mga mga kasama natin sa trabaho or even sa church na lang, no? Madami rin tayong madami tayong parang minsan naiinis tayo, no? Everything is made perfect by our Lord Jesus Christ. Na kahit ganyan mangyari, okay? Kahit ano pong sitwasyon, palagi mo may darating na isang Jonathan sa buhay po natin. Pwede yung mentor, pwede yung friend, Christian friend, pwede yung tatay mo sa pananampalataya, pwede nga rin po yung church. Now, tuloy ko lang po ito. Jonathan recognized that God had chosen David. By this time, malinaw na po kay Jonathan, okay, na pinili ng Lord si David, okay, to be his father's successor. And he pledged to stand by him. Yet po ay sinabi sa 1 Samuel 23 verse 17. Basahin po natin. Sabi po dito, and he said to him, do not fear, okay, for the hand of Saul, my father, shall not find you. Ito na po yung nagpa-plot na po si Saul kay David, okay? You shall be king over Israel, and I shall be next to you. Tingnan mo to ha. Yung kanyang anak na panganay, sasabihin na I will be next to you. Saul, my father, also knows this. Okay? So Saul had no real love, no friendship, or even yung sacred bond with David. He was jealous of David's popularity, fearful of losing his power, and insecure about his position on the throne. On the other hand, si Jonathan naman, no? Si Jonathan ang tignan natin. Jonathan, as a king rightful heir, firstborn, could have understandably, hindi ko mabasa, okay? Parang in short, parang okay na makita nating lahat na siya yung fitted to be the next king na pwedeng ma-intimidate kay David by that time. O pwede siyang, bakit siya yung pipiliin ng mga tao bilang next king, you know? Instead of all of these things na gaya ng kanyang tatay, he submitted to God's will, understanding that he has no right to the throne. Alam niyo po, madalas ang kalaban natin in following Jesus Christ is ourself. That's true. Ang hirap po mag-submit. Amen. Madali po ba mag-submit? Tanong po sa lahat, madali po ba mag-submit sa Panginoong Diyos? Madali po ba? Paano kapag ang inalap ng Lord sa iyo ay si David na mas bata? Paano pag hindi siya perfect pero siya yung inordain ng Panginoong Diyos? Would you follow Him? Would you submit to Him? Would your character be like Saul? Or would your character be like Jonathan? Na maiinggit ka, baka ikaw ay ganto, or baka pwedeng ikaw ay ma-offset sa mga ganto, or rather than, kahit po siya yung rightful heir, doon sa position na yun, nag-submit siya kasi alam niya, sa pagsunod niya sa Panginoong Diyos, na ito ang susunod na hari na nais po ng ating Panginoong Diyos. So alam niyo po yung display ng kanilang pagmamahal? Ang tawag po dito yung madalas ay phileo. Alam niyo po yung tatlo, di ba? Phileo, agape, at yung eros. At yung the highest form would be yung agape, yung sinabi po or pinakita po ng ating Panginoong Jesus. Yung itong in-express po nila David and Jonathan ay tinatawag nating phileo. Na
ito'y madalas na kinoconnotate as generous, affectionate love that seeks and made the other person happy with no expectation and acts of kindness to be in return. Ibig sabihin, if you do kindness, if you do submit sa lahat ng pinosisyon ng Panginoong Diyos, kahit sino pa yan, okay? Wala ka ibang gagawin kundi mahalin yung mga taong iyon. Amen. Ibig sabihin, kahit po minsan may makakasalubong tayo na hindi mo gusto, hindi mo feel, hindi mo ka-vibe. Pero yan po ay minahal din ng ating Panginoon. Dapat tayo magpapakita ng same love gaya po ni Jonathan. Amen. Dapat. Okay? Wala tayong pinipili na mahalin. Amen. Kasi kahit po tayo ay hindi rin ka mahal-mahal. Pwede naman ikaw maganda manamit, mabango, maganda itsura, di ba? Pwede naman. O paano mapag hindi? Hindi ka naligo, hindi maganda damit mo. Di ba? Wala po tayong pinipili na mamahalin, wala tayong pinipili na irerespeto, pantay-pantay po tayong lahat sa mata ng ating Panginoong Diyos. At gaya po ng brotherly love, okay, sino ba naman talaga si David? Isa sa mga highlight lang by that time, napatay niya si Goliath. Tinatanong pa nga sa kanya ni King Saul kung sino ba yung anak na yan. Hindi nga nila kilalang lahat eh. Nagtagumpay lang po si David dahil sinusunod niya ang ating Panginoong Diyos. Ang nagtataas po palagi sa tao ay hindi po yung kanyang status, hindi lang yung status sa kanyang buhay, pero ang pagsunod niya po sa ating Panginoong Diyos. Ganun din po tayong lahat. Kaya po ako masaya kasi sabi po ni Pastor Boy, napagtagumpayan po natin yung pamimili ng mga damit. Hindi po tayo na late. Amen. Kahit po umuulan. Or even to those who are online, nakikinig pa din. Salamat po sa inyo. Okay? So tuloy tayo. When Jonathan recognized na yung pinili ng Panginoong Diyos, then he submitted. Ibig sabihin, pwede mong may makita ka na hindi mo gusto. Pero ang ginagawa palagi po ng ating Panginoong Diyos, at ni David na dapat natin kopyahin, ay mag-submit sa ating Panginoong Diyos. Familiar din po ito sa ating Panginoong Diyos, kay Jesus, sa Diyos Ama. Mahirap po yung gagawin ni Jesus by that time sa cross. Pero ginawa niya po yun to submit to the Father. To give us a clear view of submission na kahit mahirap, dapat po tayo mag-submit sa ating Diyos. Okay? At sa tulong po yun palagi ng indwelling ng Holy Spirit. Okay? So, it is also reflect doon po sa brotherly love, yung God's relationship care towards His people. So, tignan niyo po mabuti, no? So, ibig sabihin, ang pinakita ni Jonathan at ni David ay yung phileo na brotherly love, no? At dito po, ito po ay isa sa mga reflection ng God relationship sa mga tao po na nagmamahal din po sa Kanya. God care towards His people. Ang major team po ng NT, di ba na-separate natin yon? Ang major team ng NT is brotherly kindness. Di ba po, tandaan niyo po, may 10 Commandments na binabasa atin. Now, after po na, pumasok po yung John 13. So ano po yung John 13? Sige po, basa po, palagi po niya, nandiyan po ba? Ayan, so John 13, babasa nga po ako, 1, 2, 3, go! Okay, the new commandment I give to you, that you love one another, just as I have loved you. You also are to love one another. Sabi ito po kanina ni Kuya Amor din, no? Yung alam niyo po yung one another command ng Panginoong Diyos. Ibig sabihin, if you will follow itong John 13 na ito, hindi niyo ito po lang po gagawin mag-isa. Okay? Gagawin niyo to as a group, as a family. Kasi paano naman gagawin yung love one another kung wala naman kayong mamaling iba? Yung iba po, mayroong kumakalat ngayon na mga ideas or perception na kaya ko naman maglakad sa Panginoon Diyos na mag-isa. We are called to this one, John 13. Love one another command ng Lord. Yung another command ng Panginoong Diyos. How can you pray for one another pag mag-isa ka lang? Amen. Tama? Kaya nga po, hindi po tumitigil lahat
sa pag-invite sa inyo, sa ating lahat, na sumama sa mga gatherings, sa mga prayers, sa mga fellowships. Kasi nga po, in following or doing so, we are fulfilling yung sinabi po ng ating Panginoong Diyos. Sorry kung makulit po ang ating mga kapatid. Sorry po kung hindi kayo, kami non-stop palagi kayo may nagsasend ng link sa inyo. Kada makikita namin kayo, hahabulin namin kayo. At kahit na po ano pong ginawa nyo, patuloy kami nagpapaalala sa bawat isa na you can always come back sa ating Panginoong Diyos. And that is displaying that brotherly love sa bawat isa. Bakit po natin ito pinag-uusapan ngayon? Di ba? One of the major na pinag-topic natin for this quarter ay relationship. At one of the best example we can have bukod sa ating Panginoong Diyos ay itong kanilang covenant with Jonathan and David. And we are being reminded of this covenant, new covenant ng Panginoong Diyos, to love one another, to pray for one another. Kasi pwede naman po talaga na maging ayos na yung relasyon sa Panginoong Diyos. Pero hindi po natapos doon yung command ng ating Lord. Binakita niya po sa atin itong new commandment na binigay niya sa John 13. Okay? That is brotherly. Yan nga ba yung isa sa major theme ng New Testament, which is called brotherly kindness. Okay? So brotherly kindness is a product of obeying, okay, the command in Galatians or in Philippians 2, 3-4. When we live in the moment, andyan po ba yan? Ayan pala, sige. Sige, papahus ka po sa next slide natin. Yan, okay? So brotherly kindness is a product of obeying the command in Philippians 2. Sabi dito ng Lord, do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility, count others more significant than yourself. Let each of you look not only in your own interest, but also to the interest of others. When we live in the moment which we are expected of being a blessing to our brothers and sisters in Christ, then we are fulfilling the God's desire for the church. Yan, nandiyan pala. Okay? When we live every moment in expectation, ibig sabihin, ito po sabi ko sa inyo, di ba? After nung first commandment ng Lord, na mahalin mo siya ng higit sa lahat, pumasok po yung one another command ng Panginoong Diyos. After po ng lahat ng yan, if you follow all of these things, then we are fulfilling yung God's desire doon sa church. At yung example po nito ay yung brotherly love, yung phileo, na nakita po natin sa bond ni David and ni Jonathan. Pwede po rin yun yung church to other people. Or even ikaw, tayo naman po yung church to other people. Okay? So again, kung tayo po ay followers at tayo naman talaga ay followers po ng ating Panginoon Diyos, hindi po tayo perfect. Wala po ko sinasabi. Hindi po ibig sabihin na pag nag-submit ka, you are weak. No. The more you submit, the more na-highlight ang Panginoong Diyos. Kasi sobrang twisted po ng mundo ngayon. Ang akala ng iba, when you submit sa isang someone, ikaw daw ay under. That's wrong. Okay? When you submit, you know that God will move through your life. Kasi just imagine someone as broken as us lead someone. Sabi nga po sa isang preaching ni Pastoral Love, di ba? Hurt people. Tama ba yun? Ay, love people pala. Love people. Okay? So, ibig sabihin, paano kapag nasaktan ka? Okay, di ba? Kaya nga, grabe tayo ka, grabe tayo ka, ka-fragile. Kaya nga po, okay po talaga na bumalik tayo sa ating Panginoon Diyos ay magpagsabit po tayo sa Kanya. So, again, tuloy po natin, when we follow lahat ng commandment ng Panginoong Diyos, lahat lang ito, when we follow yung model na ginawa, pinakita sa atin, then we are fulfilling God's desire for His church. Now, ano po nangyari after that time, no? Sabi po rin sa Galatians 2, 6 verse 2.
bear one another's burdens, and so feel the law of Christ. Kaya nga po, inaalis po ng Panginoong Diyos yung focus natin sa ating mga sarili, but focus more sa ating Panginoong Diyos. Okay, then we are fulfilling yung nais po ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, minsan nagtatanong din ako no? Ano po talaga yung trabaho nating lahat sa gawain ng Panginoong Diyos? At ito po yung isa na pwede niyong makitang nais ng Panginoong Diyos in fulfilling yung nais niya para sa mga churches. It's to love one another with this brotherly love, and even we are commanded to do so. Paano pag hindi mo mahal? Kasi ang setup po dito, na nakita ko habang nag-aaral, minahal po ni Jonathan si David kasi yung brotherly love, kasi they have the same affection. Ibig sabihin, okay sila pareho. Paano pag hindi mo mahal? Okay, paano pag sila yung tinaguri ang enemy? Doon po papasok yung command ni Jesus na yung agape, yung unconditional. Na kahit hindi po sila kamaibig-ibig, ang call po sa atin is to love them unconditionally. Yun yung agape. Therefore, if you follow that pattern, di ba? Covenant, tapos may phileo, tapos ine-express dun, after po ng phileo, lalabas dun yung expression of this love, God's relational care for the people. Pero kapag hindi mo mahal yung isang tao, covenant, tapos yung agape, yung unconditional love, then you can express yung sinasabi po ng ating Panginoong Diyos din sa Galatians 2. Okay? So lahat po ng patterns, lahat po ng sequence, lahat ng mga desires and system na pwede nyo maging dahilan, may sagot po ang ating Panginoong Diyos. Kaya nga po ako natutuwa palagi when I read the Word of God. Yun po yung encouragement namin din sa inyo. Na when you see and meet and encounter and hear ang ating Panginoong Diyos, palagi pong merong bago. Amen. Tama. Hindi po kahit kailan naging boring ang pag-encounter sa Panginoong Diyos. Minsan palaging perfect lang ang timing niya. Okay? Lagi tayong nagmamadali, pero ang Lord palagi siyang perfect. We will not understand it now, pero in the right time, everything will matter. But ang call para sa atin is to obey our Lord Jesus Christ, to follow His will, at wala na pong iba. In our own strength talaga, napatunayan ko din yon na nakakapagod ang ginagawa natin. Pero salamat sa Holy Spirit na nag-lead sa atin na kahit hindi nagmamatter, hindi natin maintindihan yung ginagawa natin. Bakit kailangan natin magpatawad? Bakit kailangan natin magmahal sa hindi kaibig-ibig? Bakit kailangan natin mag-submit? In God's perfect timing, everything will be exposed sa light. Ang nais lang ng Panginoong Diyos na ginawa po ng ating Panginoong Yesus ay sumunod sa Ama. Gaya po ni Jonathan at ni David, na naging loyal, sumunod, nag-submit sa nais ng Diyos para kay David, kahit na nasa gitna siya ng chaos. Na-highlight po dito ang nais ng Panginoong Diyos sa buhay po ni David. Kaya minsan, matutuwa ka din. Nakilala si Jonathan, hindi dahil siya ay qualified, dahil hindi siya magaling, dahil siya ay matipuno, magaling mag-archery. Nakilala si Jonathan bilang best friend noong pumatay kay Goliath. Minsan, ang spotlight hindi madalas sa atin. Pero gagamitin tayo ng Lord para dun sa God-ordained people. Pwede kay Pastor Boy, pwede sa mga humahayo, even dun sa mga tao na hindi nyo po kilala. Pero tinawag ka ng Lord, na Lord, bakit may burden ako? Natulungan itong taong to. Pero dahil ito yung binigay mo sa akin, magsasubmit ako. Sinuportan mo siya all throughout, only to find out in the near future na siya pala ay gagamitin ng Lord for a greater plan sa kanyang buhay. At hindi niyo po alam yon. Pero God positioned it to that sequence for us to know na ang una palang product of following God is to submit to Him. At hindi po ang focus sa ating lang intention, pero even to the interest of others. Sabi nga po din sa Galatians, which is yung nakapost dyan, bear one another's burden. Pero ang normally, meron nga akong sarili kong problema dadamay ko pa ba siya? Ito yung sabi ko sa inyo, na minsan, inconvenient para sa atin. Kasi meron din tayong sariling mga trials. Pero sinabi to ng Lord, bear one another's burden, so fulfill the law of Christ.
And the common and ground na dapat natin palaging susundin ay sa mag-submit sa ating Panginoong Diyos. Hindi naman ibig sabihin, kapag sila kunyari kailangan ng financial, tas wala kang pera, for example, you failed. You can pray for them. You can be with them emotionally. Ang dami pong pwedeng gawin. We can bear one another's burden without giving lahat ng yon. Kasi alam po ng Lord, lahat po rin ng pinagdadaanan natin. Amen. Hindi po naubos ang panalangin. Amen. Walang bayad ang panalangin. Amen. Kaya natutuwa po ako nung in-interview ko po si Ninang Ellen kanina sa kanilang seminar kahapon. Grabe daw po ang nangyari sa kanila. Tapos naalala ko din po pabalik dito si Pastora Inday. Nagsisimula po sa WIN, ang una ko pong inantendan dati dito, yung face-to-face na Don't Watch. Pumupunta po sila sa church para mag-pray in 5 a.m. setup para mag-pray lang sa Panginoong Diyos. Hindi ko pa alam kung sino yung mga kasama ko dito by that time. Tapos bigla ko lang po naalala, no? Kung makikita po ni Pastora Inday na meron ng grupo by this time na pumupunta sa ng mga conference sa Makati, sure po ako na masaya po siya. At ang nakakatawa pa po dito, ang head pa po ng prayer ay si ni Pastora Cora. Kita niyo po yun? Natutuwa rin po ako kasi nga, minsan ginagamit ng tao, ginagamit ng Lord, yung mga tao na hindi mo rin in-expect. Pero andun po yung kanilang submission, patuloy po silang binabago, kaya po sila nagpo-commit sa ating Panginoong Diyos. Pwede kang tawagin ng Lord kahit hindi ka perfect. Pero through the process of that encounter, yun po yung sabi ko palagi, na hindi pwedeng pag na-encounter mo ang Lord, walang magbabago sa'yo. Kahit po ako, hindi rin po ako perfect. I commit many mistakes. I break even yung mga nasasabi ko talaga. Nakakalimot din po ako. Kaya tuwing haharap ako sa Panginoong Diyos at gagamitin ng Panginoon Diyos, ang lagi ko pong iniisip dito, hindi po ako karapat-dapat Panginoon. Even, alam ko po lahat din po kayo ay ganun. Kaya po, ang highlight palagi na nakikita ko ay yung mensahe ng Panginoong Diyos at hindi ikaw. Parang kay Jonathan, yung inordain ng Panginoong Diyos palagi ang may tataas, yung will ng Panginoong Diyos at hindi po tayong lahat. At malinaw na po yun kay Jonathan. Ang problema, si Saul. Dahil alam niya na kukunin sa kanya ang lahat ng ito, hindi niya maintindihan bakit ganon. Kaya po siya, ganon mag-respond sa ating Panginoong Diyos. Okay? So ano po nangyari? No? Ang ganda ng kwento, naging silang besties ni Jonathan. Pero nakakalungkot po nun kasi nga po, after all of these things, si Jonathan ay namatay. Okay? Jonathan died. And David was deeply in grief. He lamented. Sabi po dyan sa 2 Samuel 1:26, sa next slide po natin, sabi niya sa Lord, no, I am distressed for you, my brother Jonathan. Patay na siya dyan. Very pleasant have you been to me. Your love to me was extraordinary, surpassing the love of women. So imagine niyo po kung gaano nila kamahal ang isa't isa. So that love pala should be copied ng lahat po ng anak ng Panginoong Diyos sa kapwa nila kapatid. Na kapag may isa na, for example, kunyari lang, nasa hospital, lahat po tayo ay nalulungkot. Kapag may isang kapatid natin na wala dyan sa upuan na yan, lahat po tayo ay naghahanap. Kapag mayroong isa po sa atin na hindi nakattend ng mga fellowship, Bible gatherings, or Bible study, tayo po ay nalulungkot. At in response, tayo pong lahat ay hindi nagsasawa na kamustahin sila kung nasaan sila. Kasi we are called to be reminded of this brotherly love na ginawa po ni Jonathan and ni David. Now, paano yun? Kapag ayaw talaga nila, hindi sila na-attend, minsan tinatakbuhan na tayo. Paano yun? Doon po magja-jump yung agape. Na kahit po ganun, kasi madami pong definition yung love sa translation po ng Bible. At malinaw na po natin yon na pag-usapan before. Okay? Gaya po ng ginawa ng ating Panginoong Jesus, hindi tayo karapat-dapat.
Lagi tayong mali, lagi tayong nakakalimot. Pero if there's one thing that we can follow, lalo na doon sa mga gaya ko na naghahanap ng titignan, pwede nyo po palaging tignan ang ating Panginoong Jesus. Na kahit yung mga nanakit sa Kanya, nagpahirap sa Kanya, minahal niya. At imagine nyo po yun pag nangyari po sa ating lahat yun ngayon. Na dapat tayo yung nakapako sa kanya-kanya nating mga cross. So, umiyak si David na namatay si Jonathan. Grabe yung grievance na. The relationship between Jonathan and David was one of the conditional love na pinakita po sa Bible. At isa din po dito na makita natin yung ginawa rin po ng ating Panginoong Jesus. They shared the deepest connection, drawing closer to one another than brothers through their covenantal bond. And po yun sa next slide natin. Okay? The relationship between Jonathan and David was one of the conditional love. They shared the deepest connections, drawing closer to one another than others through their covenantal bond. Sabi po sa Proverbs 18, verse 24, a man of many companions may come to ruin, but there is a friend who stick closer than a brother. Nung first ko na-encounter po yung covenant friend or covenant brothers and sisters sa Panginoong Diyos, hindi ko alam kung na-experience yun na to, no? First time ko po na-experience yung covenant friend sa isa ko po kapatid na hindi ko pa po na-meet ng personal. Ibig sabihin, hindi pa kami nagkikita. Hindi ko alam kung napapanood niya to, no? Meron pong lumapit sa akin via Zoom. Sinat na lang ako, tapos nag-usap po kami. Tapos sabi niya, brother, pwede ba tayong mag-usap? Sabi ko, sige. Palagi lang po kami nagkikita kasi meron kaming klase. Ang tawag po doon ay YSL, yung Servant Leadership. That's for 2 years nung pandemic. So classmate ko siya doon. Tapos after the session, for 2 years time, nag-chat po siya sa akin. Sabi niya, brother, pwede ba tayong mag-Zoom? Tapos sabi niya po sa akin, sige, ano bang pag-uusapan natin? Nagulat ako kasi hindi pa nga kami nagkikita ever since. Pero dahil nag-uusap kami doon sa klase, nagkaroon kami ng connection. Okay, nagkaroon kami na parang nag-jive agad kami, magka-vibe agad kami. So after nun, nung nag-PM na kami, nag-share kami ng mga stories. Nagkwentuhan kami, kung kamusta siya, spiritually, at yung mga pinagdadaan niya na nag-share po kami pareho. Tapos, that time, first time ko nakarinig, nag-offer siya palagi, nag-offer siya ng ganito. Sabi niya, brother, pwede ba kita maging covenant friend? For that time, hindi pa to nagme-make sense po sa akin. Sabi ko, sige bro, nag-pray kami, tapos nag-commit kami, tapos until now, siya po'y kasama ko din sa core group ng YA National. Siya po ay si Pastor James, DO po ng Negros Occidental. No? So ibig sabihin, pwede pala yun. No? Pwede pala yun na kahit hindi mo po siya nakikita, dahil nga po may discernment, lalapit siya sa'yo para sabihin yung gantong covenantal bond or friendship or relationship. Tapos ngayon, sa present time, no? Kasi kung wala lang po dito sila kapatid, meron pong another covenant, in-apply ko na din po yun dito sa church. At one of the peers as husband and wife na covenant friend po namin ay sila Jaylin tsaka si Sai. Sila po yung under din po ng aking wing group. So we share lahat po ng aming mga pinagdadaanan by that time. So you have, gaya po sa Proverbs, no? You have this friend. Hindi man kayo by blood. Okay? Hindi man kayo magkapatid literal. Pero there will be that one friend. Or pwede mong tawaging heavenly brother. Okay? That stick closer than your real brother or blood brother. So I challenge everyone. As you attend, as you go with fellowship, as you go with Bible studies, outreaches, or kung matagal ka na sa church, meron ka ng mga wing group, no? If you have this mentor, you can have this covenantal bond with them.
Gaya po ng brotherly love. Ibig sabihin, sa last slide na po natin to, no? Nung sinabi po natin na tied together, ito po yung ginamit na word sa kanilang dalawa eh. Okay, tied together or in genuine friendship, ito ay nag-i-involve ng loyalty, commitment, and sacrifice, cooperation, and an emotional attachment. So imagine nyo po, lahat ng ito ay magiging present if you are in covenant with your friend. Ibig sabihin, kahit kailan, hindi mo siya tataydurin. No? So we are called to have this brotherly love, this covenant with other brothers and sisters. Minsan, alam niyo po ba, minsan hindi naman to kailangan sabihin na eh. Minsan ginagawa niyo na po ito. Okay? Minsan ito ay bond na sometimes unknowingly ginagawa niyo na po. Pero just to make it clear lang din, no? Yung brotherly love, lagi siyang may commitment and sacrifice. Hindi pa laging ikaw lang yung masaya. Okay? Hindi lang palaging ikaw lang yung may ibibigay na effort. It is a two-way palagi, especially if you are doing a covenant with your brothers and sisters. Gaya po na ginawa ng Panginoong Diyos. When He made covenant dun sa mga fathers natin, spiritual fathers, tinupad po yun ng ating Panginoong Diyos. Same lang din po sa ating lahat. Okay? So, their lives were tied together in genuine friendship which involves loyalty, commitment, sacrifice, cooperation, and emotional attachment. This bond of friendship or covenant set apart Jonathan's relationship with David. Same with God. Yung kanyang covenant po sa ating lahat. Kay Jesus. No? So, balik lang po tayo. Grabe nga po rin yung kanta kanina. Pag inisip ko lang mabuti. Habang inaawit or inaater po yung praises and worship sa Panginoong Diyos, bumalik po ako doon sa question sa devotion kanina. Ano ba yung pwede kong i-offer na spiritual sacrifices? Ang sagot kanina doon ay praises and worship. At doon sa worship, yung basag na puso. And we are reminded this morning, mga kapatid, since we are in the season of relationship, you can once again, no, kung meron ka man ditong isang kapatid na talagang siyang go-to mo sa spiritual journey mo, make a covenant bond with them. Like Jesus did po sa ating lahat. Make a covenant bond with them, be loyal, submissive, andun yung sacrifice, cooperate with them. Minsan makulit po sila. Pero kahit kailan, hindi ka nila titigilan kasi naramdaman din po nilang lahat, kasama po ako doon, na minahal po tayo, na minahal din po kami ng Panginoong Diyos. So whatever we receive from God, we pass on sa inyo pong lahat. Okay? Kaya po magtataka kayo, Bigsan, lalo sa mga nasa grupo ko, no? Hindi po ako nagsawa palagi magpaalala sa inyo na magbasa ng salita ng Panginoong Diyos. Kasi po, personally, ako ay masaya pag naka-encounter ko po ang ating Panginoong Diyos. And I hope and pray tayo din pong lahat. Now, if wala pa kayo dun sa ganong position, no, ang one thing na sabi ko po na dapat natin talagang mahit pare-pareho is magsabit muna sa ating Panginoong Diyos. Minsan, it's taking off, diba, yourself. Kasi baka mamaya masyadong highlighted yung sarili po natin rather dun sa ating Panginoong Diyos. Kaya po ang hirap mag-submit. Kasi ang Diyos, yung sarili po natin. Kasama din po ako doon. Hindi pa rin po perfect yung transformation ko, pero time after time, day after day, kasama po ng paglapit ng Jonathan sa buhay ko. Diba? Part din po yung mga ninang and ninong, mga leaders po sa church. Part po sila kung bakit po rin ako nandito ngayon. Hindi rin po ako perfect. Pero salamat po sa kanila na palaging pinapadala ng Panginoong Diyos. Kaya po na-highlight palagi ang kabutihan niya sa buhay ng kung sino man ang pinaglalapitan ng ating Panginoong Diyos. So minsan, if you're not in that position to love the Word of God, to follow the Lord, to be excited sa mga fellowship, sumama sa mga Bible study, di ba? Maybe now is the right time to take off yung character ni Saul and put on yung character po ni Jonathan. Or even the character of Jesus in following God the Father nung panahon na ipapako siya dun sa cross. We submit. One of the keywords sa covenantal bond ay submission.
Kaya minsan ang hirap mag-submit sa asawa, sa mga boss, sa mga leaders. Kasi minsan, natatakot tayo gaya ni Saul na kunin yung position natin. Paano yun, bro? Kapag yung tao na sinasabi mo na isasubmit ko ay mali, hindi ginagawa. Hindi siya karapat-dapat. Siya yung nakalagay doon. Anong gagawin namin? A good question for a skeptical believer. May sagot po ang Lord dyan. Ako ang bahala sa kanila. Ang kailangan mo lang ay sumunod. Amen. Minsan mahirap kasi nakikita mo yung deficiency ng leader. Pero ang tawag sa atin, ang utos ng Panginoong Diyos is to submit. Focus dun muna. And God will definitely transform bago ikaw, even yung leaders, hindi mo rin alam eh. Pero kung ikaw yung unang binabago ng Panginoong Diyos, if submit is the word, submit to God. Pwede yung problema sa family. Kaya hindi ka nagkukumit sa Panginoong Diyos kasi hindi pa ina-answer yung prayer mo. Pwede yung sickness sa katawan. Kaya hindi ka makapagkaroon ng covenant sa Panginoong Diyos to really commit your lives before the Lord. Pwede yung business na hindi pa mag-progress ngayon. Kahit 24 hours ka na nagtatrabaho. Minsan kailangan mo lang talaga magtiwala sa Panginoong Diyos. Kasi sabi nga po kanina, kahit kailan hindi pa nag-fail, naging unfaithful ang Panginoong Diyos sa kanyang mga pangako. If there is one na perfect yung kanyang record, walang iba kundi si Jesus lamang yun. At ang tawag niya, ang call niya sa bawat isa is to submit to our Lord Jesus Christ. Kaya minsan, simple lang yung sagot sa mga tanong eh. Hindi lang natin talaga gusto yung sagot. Pero ang call sa bawat isa ay sumunod. Kahit hindi mo nakikita yung ending, kahit hindi mo pa nakikita yung path, kahit hindi pa malinaw yung plano, dahil nagdiniwala ka na kaya ng Panginoong Diyos, dahil kanya perfect ang kanyang record, then we can trust fully sa ating Diyos na buhay at walang iba kundi ang Panginoong Yesus. Amen. Okay po? So tayo pong lahat ay tumayo. And let me pray for you this morning. Let's pray. Father, thank you once again for bringing Jesus Christ, Lord God, doon sa cross. Thank you, Panginoon, for loving us that agape to every one of us na broken, incomplete, sinners like us, Father God. Panginoon, as we see, Lord God, yung covenant mo, Panginoon, sa Old Testament, down, Panginoon, sa sinabi niyo, Panginoon, through Jesus Christ, we are reminded, Father, na kahit, Panginoon, na ganito ang sitwasyon, na kahit kami, Panginoon, ay patuloy na nagkakamali, gaya ng bayan ng Israel, you extend your covenant with us, Gentiles. You extend your love sa mga hindi ka ibig-ibig. You shown us, Panginoon, an example that we should follow sa buhay po namin. Father, I know you see our hearts. You see yung mga brokenness. You see our characters, Father. You see, Panginoon, yung mga doubts. Even sa lahat, Panginoon, nangyayari sa government, sa mga leaders, sa mga bosses, even sa mga pastors, Lord God, even them are not perfect, Lord God. Even us, Lord God, are being challenged. We commit mistakes, Father. But once again, Panginoon, we are pointing everything, Panginoon, kay Jesus na siya, Panginoon, tumapos ng lahat ng ito. And the Bible is not just a
piece of good advice that we can apply in our lives. But a Bible, this Word of God, Lord God, is a finished work of you, Panginoon, sa aming buhay. And we can stand by it that you will be faithful, Panginoon, sa inyong mga pangako sa buhay ng bawat isa. Father, perfect ang inyong timing. Even lahat ng incurable disease can healed in one snap, Panginoon. In one word, Father God, even dead will rise from the grave, Panginoon. Pag sinabi nyo, Father, there is nothing, Father, in this world na hindi nyo kayang i-turn around. Pag sinabi nyo, Panginoon, and we are commanded by this God to submit our lives before you. Father, I know you see our hurts. Even us, Panginoon, na nagko-commit, Panginoon, ng mistakes and sins. Father, let us be reminded of this morning kung gaano kabuti ang aming Panginoong Diyos na hindi nagmaliw, non-stop, na mahalin, tanggapin, ibigay ang bagat biyaya sa bawat isa. And Father, right now, again, thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you for experiencing. Thank you for your word. And thank you sa lahat ng mga challenges na nagpapaalala palagi sa amin na hindi kami mag-isa sa takbuhin ito. And Father, I speak in the name of Jesus through the Holy Spirit, Lord God. If there is one thing, Panginoon, or if there is someone here na patuloy na naghahanap ng direksyon, naghahanap, Panginoon, ng Jonathan sa kanilang buhay, naghahanap, Panginoon, ng Jesus, Panginoon, na pwede nilang lapitan, we are called, Panginoon, to submit. Submit before the Lord. And He will direct our path. Father, maraming salamat, and we want to ask forgiveness. Lord, sorry sa aming mga nagawang pagkakamali. Salamat, Panginoon, dahil kahit ganito ang sitwasyon, hindi kayo napagod na mahalin po kaming lahat. Salamat sa reminder, salamat sa covenant, salamat sa renewed, Panginoon, na covenant nyo sa aming lahat, that we can enjoy the fullness of life, the fullness to serve, the fullness to worship you, Panginoon, of our every being, our spiritual sacrifices. Yun lang ang aming gagawin hanggang sa aming huling hininga. Lord, maraming salamat. Walang iba kaming papapurihan, sasambahin. Kayo lamang ito, walang iba. Sa iyo, Panginoon, papurit parangal, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.